Transformation starts here. Dito magsisimula ang pagbabago. Ngayon po, na araw nito, ayan ang ating magiging topic. Kaya naman po, samahan po ninyo ako sa ating pong daily devotion live dito po sa ating Mags TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Ito pong matutunan po natin ang mga bagay na ito na nais ng Diyos na ituro sa atin ngayong umaga. Excited na po ako na marinig ang mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Good morning, this is Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel Ate Mabs TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is Wednesday, September 17, 2025. Kumusta po ang panahon diyan sa inyong lugar? Dito po sa amin medyo makulimlim pero hindi naman umuulan. Ingat-ingat po tayo dahil palagi pong maulan ngayon. Hindi ko lang alam kung may bagyo. Pero ganun pa man, laging magdala ng payong, laging magdala ng jacket, extrang damit, dahil pag nabasa tayo, may pamalit tayo. So good morning po muli sa inyong lahat. Ang ating pong verse na pagninilayan ngayon ay kinuha natin sa Romans 12 verse 2. Sa Tagalog, yun ay Roma 12 verse 2 na matatagpuan sa page 201 kung ganito po ang inyong Bible, tulad ng Bible ni Ate Mabs. Ayan, para madali niyo pong mahanap ang mga nagsisimulang magbasa ng Bible. Sige po, basahin natin ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Romans 12 verse 2, New International Version. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Roma 12 verse 2. Ang sabi po, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa umagang ito na kami ginising mo na may kalakasan, kasiglahan, kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa amin pong devotion na ito. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang siyang marinig, at ikaw lang ang nais namin maparangalan, madakila at maluwalhati. Itago mo po ko sa iyong likuran, Panginoon. Tulungan mo po kami na matuto sa anumang bagay na nais mong ituro sa amin ngayon. Kami po'y handa na makinig at ihanda mo rin, Panginoon, ang aming puso't isipan. Maraming salamat, Lord. We love you, Lord. We praise you and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So, ayan po, ang atin pong verse na binasa ay talaga namang napaka-exciting. Ang ganda po ng magiging topic natin pag-uusapan ngayong umaga. Kaya naman po, don't forget to share, to like, and follow at ang ating Facebook page para marami po ang maabot ng ating pong video na ito. I-share po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, para po sila din ay makasabay sa atin ngayong umaga. So again, basahin po natin ang ating pong verse ngayong umaga ay kinuha natin sa Romans 12 verse 2. Sabi po sa New International Version, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi naman po sa Tagalog, sa Roma 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hallelujah, purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tunay po, na kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magagawa natin ang gumawa ng mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
Kasi dito po tuturuan tayo, no, kung paanong aayusin at babaguhin natin ang ating isip, ang ating isipan, nang sa ganun nakatuon lang po ito sa ating Panginoon. Ang title po ng ating devotion this morning ay Transformation Starts Here. Dito po magsisimula ang pagbabago sa ating buhay, sa ating pag-iisip. At nawa, samahan po ninyo ako, no? Hanggang matapos tong ating devotion. And again, paki-like, share, and follow ang ating pong page. At ang ating video na ito, paki-share po ninyo sa inyong mga kaibigan. Kakilala, kamag-anak, sa inyong timeline, sa inyong group, sa inyong mga sa mga grupo na kung saan kayo kabilang. So, transformation starts here. Do you want to be new? Gusto niyo bang maging bago? All around the world, humans long for change. We long to throw off old habits and ways of thinking if they aren't serving us anymore. Diba lahat ng tao gusto magbago? Lahat ng tao gusto may bago. Diba? At gusto nga natin minsan, tinatapon na natin yung mga bagay na hindi na natin kailangan or ipinamimigay nang sa ganon magkaroon tayo ng bago. At minsan yung cellphone, damit, diba? Lalo na kung luma na ito, gusto mo ipamigay na or itapon. Depende sa atin, ano po. Lalo na kung parang sa tingin natin, ang bagay na ito wala nang silbi. So, pinatapon na talaga natin yan. And thousands of self-help books, podcasts, articles, and all kinds of media exist for this very reason. We know we need to change, and we want to, and yet it can feel impossible. Parang minsan ang hirap magbago, no? Madaling baguhin yung pagdating sa mga gamit, sa mga bagay na meron tayo. Pero pagdating sa sarili natin, parang hirap baguhin ng ganun-ganun na lang. Di ba? Sabi nga sa Romans, sa isang, I don't know kung si Paul yung nagsabi, na parang gusto niyang magbago, gusto niyang gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin, pero bakit hindi niya ito magawa? Meron din tayo, no? Minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na gusto natin baguhin sa sarili natin itong bagay na to. Pero kahit anong gawin natin, hindi natin magawa. Pinipilit natin on our own effort na magbago. Maging mabait, maging masunurin, maging matulungin, mapagpatawad. Pero bakit ganun? Hindi ko magawa. Or nagagawa mo man, pero hindi ka consistent. Mamaya magagawa mo, bukas hindi na. Diba? Ang bilis ng pangyayari na parang kaya mong gawin for a week siguro, pero after that, balik na naman sa dati. Yung pag-uugali na meron sa atin. Kaya hindi po talaga madaling magbago kung tayo lang ang aasahan natin. Kung sarili lang natin ang aasahan natin. Sabi nga po, Paul, one of Jesus' disciples, shares this powerful truth in Romans 12 verse 2. Basahin po ulit natin. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sa Tagalog, huwag kayong makikiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Inulit 2 beses yung kalooban ng Diyos. No? Kasi po, hanggat hindi nare-renew or nababago yung mind natin, yung mindset natin, ay na patungkol sa Diyos, talaga pong mahirapan tayong magbago sa buhay natin ito. Kasi kung ano yung naka-imprint na sa utak natin, yan na po ang magiging tayo. Kaya nga pag lagi mong iniisip na ikaw ay talunan, talunan ka talaga. Walang talunan na anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay victorious, matagumpay, nananagumpay. Hindi po ba? Kapag ang isip natin palagi tayong mahirap, lahat ng nangyayari mahirap, ang buhay mahirap. Lahat po yan negative, di ba? At yung mga bagay na hindi din naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Our God is a great provider. Paano magiging mahirap ang buhay mo?
God will always provide lahat ng pangangailangan natin. Di ba? Wala siyang hindi bibigay. Ang kailangan lang natin is to seek Him with all our hearts. Yun ang kailangan. And the relationship with our Lord Jesus Christ. Kaya nga nasabi ni Paul ito. Kasi itong kailangan natin gawin. At tunay naman na kapag meron na tayong personal na relasyon sa ating Diyos, marirenew ang ating mind. Hindi tayo aayon sa mundong ito dahil malalaman na natin na ang mundong ito ay temporary, ang mundong ito ay hindi tamang maging impluwensya ng buhay natin. Diba? Kasi nung tayo wala pa sa Panginoon, talaga namang ang mindset natin ay nakatuon sa mundo. Nakatuon sa mga bagay na makamundo, sa bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos at hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nung tayo ay nakakilala na sa Panginoon, tayo ay nagkaroon na ng personal na relasyon sa Diyos at tayo tinawag na niyang mga anak, ay nagbabago na po yung perspective, yung ating pananaw, yung ating pag-iisip, nare-renew. Kasi umaayon na tayo sa kalooban ng Diyos. Sa paanong paraan? Kasi nagbabasa na tayo ng Bible. Kasi natututunan na natin who is Jesus Christ. Anong kaya niyang gawin? Diba? Hindi na lang natin siya kilala sa pangalan, kung hindi lumalalim na yung ating pagkakilala sa Panginoon. That's why transformation starts here. Dito nagsisimula yan. The moment na makilala natin ang Panginoon, the moment na magkaroon tayo ng personal relationship with the Lord, doon na po nagsisimula yung transformation. Kasi meron ng Holy Spirit na nagkukonvict sa atin, na tumutulong sa atin para magbago tayo, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. At nakikita na talaga natin ng maliwanag kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Lalo na kung ikaw ay naging aktibo na anak ng Diyos. Aktibo sa church, sa ministry, sa pag-attend sa mga Bible study, sa mga fellowship, sa cell group, life group, whatever group, D group, ang iyong kinabibilangan. Kasi hindi po talaga magtatapos sa pagkakilala lamang sa Panginoon. Kung hindi, doon pa lamang po ang simula ng ating pagbabago, ng ating transformation. Meron pong pagbabago in an instant. Talagang the moment nilang makilala ang Panginoon, ang bilis ng pagbabago sa buhay nila. Yung dating masamang tao, adik, mamamatay tao, ay biglang nagbago ng dahil sa Panginoon because na-transform sila by the renewing of their mind. Kasi po alam nyo, sa tuwing magbabasa tayo ng Bible, sa tuwing makakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, patuloy na nare-renew ang ating mind. Kasi ang dami pong imprint dyan ang daming nakalagay sa utak natin. Noon pa man, simula pa nung bata tayo, hanggang sa ngayon. So minsan nga, nahihirapan pa tayong tanggalin yan. Kasi naka-imprint na Mas marami nga ang negative thoughts kaysa sa positive thoughts Diba? Kasi marami tayong bagay na kinalakihan natin hindi tama. Kaya nga po napaka-inam, iingatan natin na yung mga apo, mga anak natin na makapakinig ng mga negative, yung mga bagay na hindi naman nila kailangan, yung basura sa kanilang pag-iisip, nang sa ganun paglaki nila, hindi na nila mabitbit ito. Dahil totoo po yan, ang utak ng bata ay sponge. Para po yung sponge, yung panghugas ng pinggan. Di ba kita nyo kung paano mag-absorb ng water? Ganun din ang utak ng bata, 8 years old pababa. Kaya po mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin sa kanila. Because yun na yung kanilang magiging kalalakihan. So we need to train them sa tama. Train up a child in the way they should go. So that when they become old, they will not depart from it. Hindi na sila mapapahiwalay doon. Kailangan lang tama. So tayo po, na lumaki ng hindi tama, mababait yung magulang, pinalaki tayo, pero may mga salita, may mga bagay na na-absorb natin na hindi dapat, at yan ay nabibitbit pa natin hanggang sa ngayon. Yung takot, ang takot ay hindi naman alam ng bata. What is takot? Ano ba yan? Kaya ang bata umakit sa hagdan, umakit sa bubong, umakit kung saan, nang walang takot. Di ba ang sinasabi pa natin, sino itong batang to? Walang takot. Hala, akit dito, akit doon. Di man lang tatakot, baka mahulog siya. Kasi wala pa po silang ganun. They don't know about takot. Their fear. Wala sila noon. Nung
tayo ang nagsabi na, tayo ang nagturo para matakot sila. O, huwag ka aakyat dyan, mahulog ka. So, binibigyan natin sila pinipid natin sila ng information na para matakot sila. O, huwag kang pupunta dyan, may mumu dyan. Di ba? O, huwag kang pupunta dyan, madilim dyan, may kung ano dyan. So, sino ang nag-create ng takot sa kanila? Tayo rin, yung magulang. Kaya tuloy, yung pangarap natin nung bata tayo, hindi na yun ang pangarap natin ngayon. Di ba? Dati, lakas ng loob mo sabihin. Ang pangarap mo ngayon, parang pag tinanong ka, ang pangarap mo, hindi mo masabi kung ano. Kasi ang dami nang nakaharang sa utak natin na nagiging daan para tayo ay hindi magpatuloy, matakot, kaya tayo hindi makaalis sa comfort zone natin, di ba? Hindi tayo makaalis dun sa kinalalagyan natin because of takot. At because sa mga bagay na hindi tayo nagbabago, hindi tayo nagtatransform. Tandaan natin, if we renew our mind in accordance to the will of God, makikita natin talaga. If we renew our mind in accordance sa truth of God na nakasulat sa Bible, yung will ni Lord magiging malinaw para sa atin. At walang ginusto ang Diyos, hindi pa na ikasasama natin. Lahat yan ikabubuti natin. Kung babasahin ninyo ang buong Romans 12, ay makikita ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang dami po ditong sinabi, do hindi naman ganun kahaba ang ang Romans 12. Pero kung sisipagin kayo, basahin nyo na po ang Romans 12, 13, 14, 15. Tuloy-tuloy. Balik natin na sa susunod yung ating Bible Reading Challenge. So, basahin nyo yung Romans 12 at marami po tayong matututunan dito. Again, meron na naman tayong mapagninilayang isang chapter today. Kaya nga po araw-araw, meron tayong magiging Bible reading. One chapter a day na ating goal. Diba? At least, makapagbasa ka ng isang chapter a day. Napakalaking tulong na po yan sa ating paglago, sa ating pananampalataya sa Diyos. Ito pong chapter 12 ng Romans ang assignment natin today. Right after this devotion, basahin mo na agad. Kasi pag hindi mo yung binasa after the devotion, ito after this live, malilimutan nyo na yan. At posibleng hindi nyo na talaga siya mabasa for the day. Bukas iba na naman yung babasahin natin. Kaya basahin nyo na siya bago pa kayo tumayo sa inyong kinauupuan. Basahin nyo na. Huwag ngayon Kasi pag binasa mo na yun ngayon, hindi mo na ako maririnig. Hindi na natin maririnig ang mensahe ng Diyos. So, mamaya na po. So, transformed by the renewing of our minds, what does this mean? Transformation is a massive change. It's thorough, complete, a total difference, like a caterpillar becoming a butterfly. Transformation brings an end to the old and beginning to the new. So, hindi po maliit na pagbabago ang transformation. Ang transformation ay isang napakalaking pagbabago. Napansin nyo, kung nanood kayo ng Transformers, yung Transformer na movie, diba? Yun yung talagang massive change yun. Kasi from a simple car, nagiging grabing robot siya, powerful, parang lakas-lakas, parang kaya niyan, diba? Iwas-iwas yung lahat. At ibang-iba yung itsura niya sa pagiging kotse. Yung iba naman, pagiging truck. Diba? Kung napanood niyo yung Transformer, talagang yun yung example ko, no? Kasi napapanood ko yan dahil sa mga anak ko. So, it's a thorough and complete different, diba? Change talaga siya. At yun yung katulad din ng isang caterpillar. Diba? Yung caterpillar, kung titingnan mo, para lang siyang isang, parang bilog na mahaba na, alam mo yun? Parang, wala lang itsura niya, simple-simple. Tapos, pero pagka siya ay nag-transform na into butterfly, makikita niyo lumalabas siya dun sa cocoon, tapos nakikita mo lumalabas yung kanyang pakpak, tapos pag lumipad na siya, ibang-iba na siya sa dati niyang itsura. So, yun po ang sinasabi, na nawawala na yung dating siya, at isa na siyang bagong nilalang. Diba? Gusto niyo ba ng gano'n na pagbabago? Yung luma mong pagkatao, napalitan ng isang bagong Ate Marilyn, di ba? Isang bagong Ate Lucy, isang bagong Ate Ella, isang bagong Ate Edgy, at isang bagong Ate Jinky. Ganun yung pagbabago na gusto natin. Talagang magta-transform ka from lumang ikaw
sa isang bagong nilalang, isang bagong ikaw, di ba? Isang dating nakasimangot, lagi, ngayon isang laging nakangiti, na kahit na wala, may problema, nakangiti pa din. Di ba? Isang pagbabago na dating ikaw ay nagger na nanay, ngayon ikaw ay isa ng simpleng nanay na ang sinasabi lagi at bukang bibigay ang Panginoon. Di ba? Isang chismosa dati, ngayon hindi na. Mag-chismis man, ang sinichismis na ay about the Word of God. Di ba? Dating addict, ngayon ay ikaw ay isang preacher na. Ikaw ay isang alagad na ng Diyos, lingkod ng Diyos. Ang laki ng pagbabago noon, di ba? Kasi hindi po madali. But Paul is showing us that transformation isn't work we do from the outside in. Transformation happens from the inside out. It begins with our mind, and for our minds to change, we need truth to grab hold to. Yeah, to grab hold of. Akala kasi na iba, madali lang magbago, Ate Mags. Babago lang pala eh. Diba? So, sige, magbabago ako. Minsan iba, no, magbabago ako kasi may nililigawan ako eh. Gusto ko ma-impress ko siya. Magbabago ko para sa kanya. Kasi mahal ko siya. Mahal ko na siya. Diba? Pero tandaan natin, no? Kapag yung ganong klase ng pagbabago, merong pangyayari na makaka-apekto sa pagbabago mo, babalik ka sa dati. Kasi masyadong mababaw yung dahilan mo. At ang ginawa mo kasi, transformation from outside in. Diba? Mahirap kasi gawin yun. Gusto mo magbago dahil sa influensya na nakikita mo sa paligid mo. Ang totoong transformation ay nangyayari from inside out. Dito muna natin simulan sa loob ng pagkatao natin. Para pag lumabas yan, isa kang bagong nilalang. Parang ang caterpillar, di ba? Nagbago siya sa loob. Then pag nung lumabas siya, isa siyang napakagandang butterfly. Isang napakagandang, ano ba Tagalog ng butterfly? Nakalimutan ko pati Tagalog ng butterfly. So, di ba po napakaganda, iba-iba pang kulay, na samantalang nanggaling yung sa isang napakasimpleng cocoon. So, yun yung sinasabing transformation. At saan nagsisimula yan? Kung sa loob nagsisimula, dapat magsimula yan sa ating isipan. And para magbago ang isip natin, kailangan natin na mayroong panghawakang katotohanan. Diba? Sa totoo lang, hindi po madaling baguhin to. Diba? Minsan yung mga tao kang kausap. Ang hirap kausap ng taong to. Hindi niya ako maintindihan. Kasi iba mindset niya sa mindset mo. Diba? Kaya nga tayo, minsan, tayo bilang mga anak na ng Diyos, nagsishare tayo ng Word of God. Diba hindi nila tayo maintindihan? Kahit ngayon pagbabago sa sarili natin, hindi nila tayo maintindihan. Bakit pa ganyan itong taong to? Hindi naman ito dating ganito. Diba? Marami silang bagay na hindi nila maintindihan sa atin. Kasi, hindi pa tayo pareho ng mindset. Hindi pa tayo na-renew sa ating mind. Hindi pa sila na-renew sa kanilang mind when it comes to their spiritual life. Diba? Minsan nagkakasundo sila. Pagdating sa business, pareho sila na mindset. Pero pagdating na sa spiritual, hindi na sila magkaintindihan. Kasi iba na ang pananaw niya pagdating sa spiritual at ikaw iba na rin. Iba na rin yung nagbago sa iyo. From inside out. Diba? And sabi, ano ba yung mga God's Word na dapat natin panghawakan? Ano yung mga katotohanan niyo? Sabi dito sa 2 Timothy 3 verse 16 to 17. Yan. Buksan natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. So, wala yung kopya ko. Yan. So, ano sabi dito? Sa Tagalog, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Buksan din natin sa NIV para mabasa rin natin. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So saan natin malalaman yung katotohanan? Sa
kasulatan na kinasihan ng Diyos, which is the Bible. The scriptures. Walang iba sa pagkukuhaan ng katotohanan kundi ang Biblia, ang aklat na ito, ang libro na ito. Wala pong iba. Kaya ito po ang ating pag-aralan at basahin. Pagtuunan ng oras at pansin. Kasi pag hindi po natin ito inaral, sa totoo lang, maliligaw talaga tayo. Kasi sinasabi dito ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. At kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Imagine lahat yung nakasulat dito. So kung hindi natin to alam, paano natin itutuwid yung pamumuhay natin? Paano natin aayusin yung likong gawain natin? Paano natin sasawayin yung mga maling gawa? Hindi nga natin ko alam kung ano yung mali. Dahil nakasulat yan dito, matututunan natin, makakapagturo tayo ng katotohanan. Diba? Patungkol sa Panginoon. At upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Dito po natin lahat aalamin at matututunan yan. Kaya po, please, do not depart from this book. Kailangan natin ito. We need to read this day and night. And sabi pa sa Hebrews 4 verse 12, for the word of God is alive and active. Ayan, ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo. Diba? So, buksan din natin to sa Hebrew 4. Si English lang yung meron ako para may Tagalog. Ayan. So, sabi sa English, the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sabi sa Tagalog, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos sa maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Kita mo, no? Binabalak pa lang ng puso at isip natin, alam na po yan ng salita ng Diyos. Alam na ng Diyos yan. Kaya nga nakasulat na dito Magugulat ka nga minsan Ha? Grabe? Nakasulat sa Bible yung mga ganung bagay. Lahat yan nandito. Alam kasi ng Diyos ang puso at isipan natin. At ito isinulat sa napakatagal ng panahon. Diba? Tapos makaka-relate ka pagka binasa mo. Amazing. No? Ganong kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya nga ito ay hindi basta aklat, hindi basta simpleng libro. Ito po ay pag binasa mo, dapat pagnilayan mo. Dapat talaga ay bigyan mo ng oras, panahon, nang sa ganun maunawaan mo. At manalangin ka, humingi ka ng tulong sa banal na spirito para malinaw mong maunawaan, bigyan ka ng wisdom for you to understand. Ano ba talaga yung gusto ng Diyos na malaman ko patungkol sa binabasa kong ito? Kasi kung atin lang, magiging head knowledge lang yan. Baka talino mo gamitin mo. Pag talino natin ang ginamit natin, which is bigay din naman ng Diyos yan. Kaya lang, pag wala pong Holy Spirit, naku, iba pong magiging interpretation natin dyan. Kaya nga po, humble down. Diba? Magpakababa tayo, manalangin at humingi ng gabay sa Diyos at sa banal na Espiritu para tayo ay gabayan, tulungan, maunawaan ang lahat ng babasahin natin sa aklat na ito. Kasi grabe, no? It's a double-edged sword. Pero mo yung talim niya, dalawa. Diba? Ang tabak usually, isa lang yung side ang may talim. Ito dalawa. Kasi mapipenetrate. Kaya niyang i-penetrate. Pasukin ang iyong kaluluwa at espiritu mo para maunawaan mo talaga kung ano ang sinasabi niya. Imagine mo kapag ganun yung binabasa mong katotohanan, talagang mababago mindset mo. Mababagong pananaw mo sa buhay, yung perspective mo. Kaya nagkakaroon ng transformation. Katulad ng sinabi ko sa inyo before, wala namang salita dito na sinasabing huwag kang manigarilyo, bawal manigarilyo. May mababasa ba kayong ganun sa Bible? Wala. Pero bakit ang tao, pag nakabasa ng salita ng Diyos, pati paninigarilyo tinigil?
Di ba? Kasi kinausap siya. Nagka-penetrate yung salita ng Diyos sa kaibuturan ng kanyang puso, kaluluwa, at ng spirito niya, kung kaya't naunawaan niya na ang paninigarilyo ay walang maitutulong sa kanya, walang maibibigay o maidudulot na maganda sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya naman bibitawan niya to. Di ba? Ang hirap gawin nun. Yung iba nga, in an instant, pagkabasa ng salita ng Diyos, mamaya mo, bitilagang tinapon ng lahat ng sigarilyo, binitawan niya. Bakit? Naintindihan niya Nangusap ang salita ng Diyos sa kanya. Di ba po, no? Ganong katindi. Mangusap ang Diyos. Kaya nga, yung mga nagpipreach sa loob ng kulungan, ang daming tao doon natatransform. Di ba? Nagbabago sila. Nakikita nila ang kanilang kahalagahan kahit na sila ay nakagawa ng masama. Na kahit na sila ang pinakamasamang tao sa tingin ng mundo, nasa loob sila ng kulungan, kung i-judge sila, gano'n na lamang. Pero nakita nila ang value nila, kung gaano sila minahal at inibig ng Diyos sa kabila ng kanilang kasalanan. Nagbabago Hindi po ba? Kaya pag lumabas yan, dyan sa kulungan, ibang tao na sila, ibang nilalang. Karamihan pa sa mga ganong kwento, nagiging pastor. Di ba? Paano na lang yung mga transgender? Di ba? Yung mga iba ang kanilang pagkakilala sa sarili nila na akala nila babae sila pero lalaki sila nung nilikha ng Diyos. Akala nila lalaki sila pero sa totoo nung nilikha sila ng Diyos ay babae sila. Pero nung nagbasa ng salita ng Diyos, nung nakita nila ang katotohanan, talagang nag-penetrate yung word sa puso't isipan nila at sa kanilang kaluluwa, sa kanilang espiritu, kaya't nagbago sila. Nakita nila lalaki pala sila. At marami na rin pong naging pastor ang ganun. Si Pastor Aris, no? Isa sa nakilala natin nung event sa God First Christian Ministry. Talagang nagbago at marami pa siyang share sa kanyang page na hindi mga tulad niya. Na talagang babae ang itsura. Pero ngayon, lalaking-lalaki na sila. Kasi nakita nila, nag-penetrate sa kanilang puso, sa kanilang pagkatao yung salita ng Diyos. Kung kaya't nagkaroon ng matinding transformation. Sobrang natatouch ako sa mga ganun kasi hindi madali pong baguhin yun. Diba? For so many years, ganun ang itsura nila, babaeng-babae, nagdadamit babae, ang buhok nilang hahaba, ang mga mukha nila talagang hindi mo iisipin lalaki sila. Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos at sa katotohanan na nabasa nila mula sa salita ng Diyos, ay nagbago sila. Sino ang nagpabago sa kanila? Hindi ang sarili nila, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Nagpasakop sila sa Diyos at nagtiwala sila sa Diyos. Kung yung pagbabago na yun ay galing sa kanila, baka ilang buwan lang, babalik din sila sa dati. Kasi imagine mo, for so many years, ganun ang mindset mo, na ang iniisip mo, babae ka. Tapos ngayon, ang Panginoon, na pagbago ka, na naibalik ka, na-renew yung mind mo, na ngayon, na alam mo na at maliwanag sa isip at puso mong lalaki ka. Praise God. At wala pong kayang gumawa niya, kundi ang Panginoon lamang. He can do impossible things na gawing possible. Siya lang may kapangyarihan yan. Tayo, kahit anong sabi mo sa isang tao, kahit na ano pang gawin mo dyan, hindi mo yan mapagbabago. Bahaginan mo ng salita ng Diyos, pero hindi pa rin ikaw ang makapagbabago sa Kanya, kundi ang kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Sabi na, galing. So, I hope tandaan niyo itong mga verses na binabanggit ko po, isulat ninyo, and pagnilayan din ninyo. Dahil sigurado ko may maganda rin ibibigay na mensahe ang Diyos sa inyo sa mga verses na ito. So next verse is Matthew 4 verse 4. Na sinasabi dito, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So di ba hindi tayo nabubuhay sa pagkain lang, sa mga kinakain natin, kundi nabubuhay tayo sa salitang nagmumula sa Diyos. Kaya nga, may nagtanong sa akin, no? Ate Mabs, ano ang pagkakaiba ng physical fasting at yung spiritual fasting na ginagawa sa church? So, magkaiba po yun, no?
Kasi sa spiritual fasting, hindi tayo nagdedepende sa ating kinakain. Hindi siya ang magbibigay ng buhay sa atin. Doon natin napapatunayan ang kapangyarihan ng Diyos na in 7 days, pwede kang mabuhay ng walang pagkain. Diba? Ang iyong nakadepende, ang iyong sarili, ang iyong buhay doon sa salita ng Diyos. Na alam mo na ito ang tunay na magbibigay ng buhay sa akin. Mga salitang nagmumula sa Diyos. Diba yung mga nagpe-prayer and fasting? Walang ginagawa sa buong 7 days kundi manalangin, magbasa ng Bible, umawit sa Panginoon. Walang ibang laman ng puso't isip kundi ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. At nakaka-survive in 7 days. Isang pagpapatunay na tayo mabubuhay sa salita lamang ng Diyos. Si Jesus Christ nga, 40 days pa nag-prayer and fasting. Hinaya niya. Huwag mong sabihin kasi Diyos siya eh. Tao si Kristo. Diba? Siya po ay 100% man and 100% God. Kasi pwedeng bumigay ang kanyang katawan bilang tao. Diba? Dahil sa hindi pagkain. Pero hindi, nalampasan niya yun. Ganon din tayo sa prayer and fasting. Tayo nga 7 days lang, pinakamatagal na yun eh. Sa mga nagpe-prayer and fast sa church. Yung iba, meron ako narinig dati, 15 days. So, it depends sa church ninyo. Pero sa church po kasi namin 1 week. At talagang walang food dun sa mga nag-commit, ha? Kasi iba-ibang commitment natin when it comes to fasting. Pero kung talagang buo yung iyong puso sa pagsunod at sa pagpa-fast, meron talagang nagpa-fasting ng 7 days, walang kain. Tubig lang yung iba. Diba? So, imaginein mo yun. Sana nakadepende. At paano siya nakasurvive? It's all because of the Word of God. From the truth na nanggagaling sa Diyos. Then, totoong sinasabi dito, man shall not live by bread alone, but with every word that comes from the mouth of God. Diba? Kahit nga kumakain na tayo eh. Araw-araw, 3 times a day pa, 6 times a day pa. Hindi sapat yun para tayo maging matatag, maging malakas. Kailangan pa rin natin ang presensya ng Panginoon, ang kanyang salita upang tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay, upang tayo maging malakas. Hindi ba po? Minsan hindi sapat yung gamot, hindi sapat yung pagkain para gumaling sa ating karamdaman. Ang kailangan natin ay salita ng Diyos, kapangyarihang nagmumula sa tunay na Diyos na makapagbibigay sa atin ng kagalingan na ating inaasahan. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos natin. Kaya po, please, don't ever forget to read the Bible every day. At least 1 chapter a day. Ito na po ang assignment nyo, Romans chapter 12. Ang magiging chapter na babasahin nyo for the day. Okay po ba? I hope mabasa. Amen po ba dyan? So, God's Word guides us when we are lost. Pag naliligaw tayo, siya yung ating compass. Strengthens us when we are weary. Palalakasin tayo pag pinanghihina tayo. Palalakasin tayo pag nakakaranas tayo ng kalungkutan. Bibigyan tayo ng kagalakan. And challenges us when we are compromising. And encourages us when we are overwhelmed. Diba? Kapag sobra na tayong na-overwhelmed sa mundong ito, ini-encourage tayo ng Diyos through His Word. Kaya mo yan. Mapagtatagumpayan mo yan. At para hindi ka mag-compromise. Diba? Kasi minsan tayo, mga Kristiyano, nagko-compromise tayo. Okay lang yan, maintindihan naman tayo ng Lord. Gawin natin itong bagay natin kahit alam natin mali. Huwag mo i-compromise yung iyong pagiging Kristiyano at pagiging lingkod ng Diyos. And God's Word changes everything. Totoo po talaga yan. It changes everything, ang Word of God. Kaya lang, paano mo mararanasan ng pagbabago kung hindi mo ito binabasa? Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Na parang linggo lang ang Diyos sa'yo. Yung iba kasi linggo lang si Lord eh. Di ba? Pag linggo lang, doon lang siya nagbabasa ng Bible, doon lang siya nag-church, doon lang siya nagpe-pray. Kasi yun lang yung araw na available ako, doon lang ako maluwag ang oras. Kasi alam mo naman, Ate Mabs, Monday to Saturday, minsan nga pati linggo, kailangan pa mag-OT. Ay, naku po. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang Panginoon araw-araw ng buhay natin. Sabi nga po, di ba? Meditate on His Word day and night. Di ba? Do not depart from it. Huwag tayong hihiwalay doon. Day and night. Di ba? Pag nilayan natin ang kanyang salita. Kasi bakit kailangan natin ng shield?
para mabuhay sa mundong ito, para malabanan natin ang lahat ng mga pagsubok. Dahil araw-araw ng buhay natin, haharap tayo sa iba't ibang uri ng pagsubok, problema, minsan sakit karamdaman pa. So kung hindi ka handa, hindi mo to kayang labanan, mahihirapan ka magtagumpay. Di ba? Hindi lahat ng bagay kaya ng matugunan ng pera. Marami naman akong pera, Ate Mabs. Marami naman akong ari-arian. Mauubos yan. Mawawala yan. Pero, o kahit nandyan pa yan, kahit ang dami mo yan, pero darating ang time, magkakaroon ka pa rin ng pakiramdam ng kawalan. Na parang may kulang sa kabila ng lahat ng tinatamasa mo. Kaya po ang walang ibang makapagpupuno ng lahat ng kulang sa ating buhay na ito ay ang Panginoon lamang. Ang presensya niya, ang kanyang salita. Yun ang kailangan natin. And this very moment, you hold God's word in your hand. Transformation is in your grasp. Read the Bible closely. Dig into its verses. Wrestle with its teachings. And treasure what you discover about the love and grace of God. Diba? Kasi doon mo madidiscover yung tunay na kayamanan na matagal mo nang hinahanap sa buhay mo. Nakasulat lahat yan about the love and grace of God. So yung pong tumanggap tayo sa Diyos bilang ating Diyos at tunay natin tagapagligtas, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. It's a treasure. Yun na yung kayamanan. Nakakala ng iba ay kayamanan, wala namang pera. Akala kasi natin when we say treasure, pera kagad. Diba? Parang when we say success, pera kagad. Material things kagad. More than a material things and everything in this world, walang hihigit sa pag-ibig ng Diyos na matatanggap mo at matatamasa mo. Kasi nandoon ang kakontentuhan, nandoon ang tunay na kailangan natin sa buhay na ito. Maniwala po kayo pag nasa atin ng Panginoon, kahit may sakit ka, feeling mo magaling ka. Di ba? Feeling mo wala kang karamdaman kasi may Diyos na nagpapagaling sa'yo. Pero syempre, hindi ibig sabihin, titigil ka sa pag-inom ng gamot mo. Di ba? By faith naman gagaling ako. Kailangan may action tayo. Di ba? Kailangan may ginagawa ka pa din. Dahil alam mo, natutulungan ka ng Diyos at gagamitin ng mga bagay na yan upang maging kagalingan mo. Huwag naman tayong masyadong, di ba? Kasi baka naging pride na instead of trust. Mag-iingat tayo dyan. Namamali tayo minsan dyan. Di ba? Naakala natin we trust the Lord with everything. Pero hindi pala. Nagiging pride na pala. So, ingat po tayo dyan. So, we need to read the Word. We need to read the Bible. We need to pray every day. Read the Bible closely. Yun nga ang sabi dito. Nasa atin na nandyan na Lalo na tayo mga nakakilala na sa Panginoon at mga anak na tayo ng Diyos, na-transform na tayo Di ba? So, anong gagawin natin? Ang next step mo is to read the Bible every day. Na mas lalo kang lumalim sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw, gabi-gabi. Di ba? Na mag-aral tayo ng kanyang salita. Mag-attend sa church every Sunday. Do not absent. Sa kahit na anong paraan. Busy ako, Ate Mabs Alam niyo po yung salitang busy pagdating ng Sunday. Hindi na po yan dahilan Kasi if you really want to attend a worship service, meron ng mga online ngayon. Ang bawat churches may online na. May mga nagla-live na. Baka yung church mo, hindi mo alam, naka-live pala pag Sunday. Bakit di ka manood doon? Talagang tingin mo, busy ka. Walang dahilan, di ba? Sabi ng iba, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, wag natin maging dahilan yung busy. Ingatan natin yung word na busy na yan. Kasi hindi po tama yun. Kapag gusto mo talaga may paraan. You can read your Bible kahit nasaan ka. You can use your cellphone kung ayaw mo magdala ng ganito sa Bible sa bag mo dahil bulky. Sabi ng iba, ang bigat kasi Ate Mabs. Then, meron ng electronics. Hello. Wala na talaga tayong ligtas Nasa bus ka. Ate Mabs, hindi na ako makapagbasa araw-araw Kasi ganito, kasi ang dami mong dahilan. Nagbabiyahe ka During your travel time, lalo na kung ang haba ng biyahe mo, why don't you read the Bible through the app, YouVersion Bible app, gamitin mo, mag-install ka sa iyong cellphone, nandun na lahat, may devotion na doon, nandun din itong ating pinag-aaralan, nandun din ang iba't ibang pag-aaral.
Kung pakiramdam mo ngayong araw na to, malungkot ka, basahin mo sa YouVersion Bible app yung paano malalampasan ng kalungkutan. Kung sa tingin mo, galit ka ng araw na yan, basahin mo. Or kung takot ka about fear, meron din doon. So, gusto mong matutunan si Kristo kung paano siyang napako sa krus, paano niya tayo dinemonstrate ang kanyang love sa atin, nandun din. Ang daming pwedeng basahin sa YouVersion Bible app. I-install mo lang. Nandun din yung Bible mismo with different versions. Gusto mo ng Tagalog, English, nandun din. Diba? So, iba't ibang version pa. So, may magandang balita Biblia, may NIV, may ESV, may New King James, meron din King James, meron NLT. Lahat ng version nandoon sa YouVersion Bible app. So, if gusto niyo ng link niyan, padadala ko po at ilagay ko po dyan sa atin pong comment section para i-click nyo lang yon and then you install. Para kahit nasaan kayo, may break time kayo sa trabaho, you can read the Bible through your app. Kaya wala pong dahilan eh. Sasabi ng iba, diba, talagang super busy ako. Kahit anong busy mo, you can make a way kung gusto mo. Diba? E di habang break time, nagkakape ka. I-open mo yung Bible dun sa YouVersion Bible app. Buksan mo, hanapin mo yung Romans 12. Romans chapter 12. Sa Tagalog, Roma chapter 12. So, basahin mo habang nagkakape ka. And then, I'm sure, diba? Na basta't ipinanalangin mo bago mo basahin, sigurado mangungusap ang Diyos sa'yo. Kasi nakita niya yung desire mo eh. Nakita niya yung puso mo na itong anak ko, sinisingit yung pagbabasa ng salita ko kasi gusto niyang matuto. Ino-honor ng Lord yun. Kasi tinitingnan ng Diyos yung desire ng puso mo. Kasi nakita niya na kahit na ito lang kasi Lord yung oras ko para makapagbasa nito, pasensya ka na po. Diba? Alam ng Diyos nun. At masaya si Lord doon kasi tinamutong anak ko to. Kahit ganun lang. Busy yan. Pero ginagawa niyang paraan makapagbasa siya ng aking salita. At maniwala ka, mangungusap ang Diyos sa'yo. Tutulungan ka niya for the day. Iingatan ka niya at bibigyan ka niya ng isang magandang mensahe. Kaya sana po huwag niyong patapusin ang araw na ito na hindi niyo mabasa ang buong Romans chapter 12. Okay po ba? Amen po ba dyan? So, sabi dito, again, ulitin ko, at this very moment, you hold God's word in your hand. Transformation is in your grasp. Read the Bible closely. Dig into its verses. Wrestle with its teachings. And treasure what you discover about the love and grace of God. Kung hindi pa naman mo nakikilala ang Panginoon, wala ka pang personal na relasyon, it's about time for you to pray. Isuko mo ang lahat-lahat sa Diyos. Ihingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan at mag-repent tayo, magsisi, talikuran ng mga kasalanan ito at bigyan natin ng pagkakataon ng Diyos na maghari sa ating mga buhay sapagkat siya lang ang talagang kailangan natin upang magkaroon ng pagbabago, ng massive change, transformation sa buhay natin, hindi lang sa buhay natin, maging sa buhay ng ating pamilya, 10 ng ating mga anak, asawa, kamag-anak, kapamilya, biyanan, manugang, lahat sila magkakaroon din ng transformation. Simulan mo lang sa sarili mo. At huwag kang mag-give up. Just continue serving the Lord. Continue reading the Bible closely. Continue to pray. At maniwala ka, yung pagbabagong matagal mo nang hinahanap, inaasam sa buhay mo, mangyayari yan. In God's time. In His time. Huwag ka lang mainit. And the best place to bring your desire for change is to God and to His Word. God's Word renew our minds and begins to transform us from the inside out. At yan po yung mga bagay na makikita mo pagdating ng panahon. Magugulat, maging mga tao sa paligid mo. Makikita yung transformation at pagbabago mo sa buhay. Basta't ipagkatiwala mo lang ang lahat-lahat sa Panginoon. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakaganda mong mensahe about transformation. Lord, thank you kasi itinuro mo sa amin ang mga bagay na ito nang naaayon sa iyong mga salita. Salamat din, Lord, na ni-reveal mo sa amin yung mga katotohanan na dapat naming panghawakan upang kami po ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo.
upang kami po ay makapagpatuloy sa transformation na ginagawa mo sa aming buhay. Sapagkat alam namin, Lord, we are still working in progress, Lord, sa pagbabago, sa pagsunod sa iyo. At nawa, O Diyos, patuloy mong ipakita sa amin ng maliwanag ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin. Ang mga plano mo para sa amin nang sa ganun, Lord, makasunod kami. At huwag kaming mag-resist, Lord. Matuto lamang kaming sumunod sa iyo ng buong puso, buong kalakasan, at buong pag-ibig, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We praise your name, Lord, and we glorify your name, Jesus. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos na hindi nagbabago. Diyos noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Diyos na handang magmahal, magpatawad at maggabay sa amin sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Panginoon, sa napakaganda mong mensahe sa amin ngayong araw na nawa. Itong bagay na ito ay matutunan namin ng mas malalim sa pagbabasa namin ng iyong salita. Magkaroon kami ng oras palagi, Lord. Maging intentional, Lord, sa pagbabasa ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord God. Continue to bless our family. I-bless mo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood nito. Kausapin mo rin sila, O Diyos. Tulungan mo sila sa kanilang mga dalangin, sa kanilang mga panalangin, sa kanilang mga kahilingan. Gabayan mo po sila sa araw-araw ng kanilang buhay, Panginoon. Samahan mo po sila at patawarin sa kanilang mga kasalanan. At sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord, continue to talk to them. Continue to be with them, Father God. At alam ko, Lord, hindi mo sila titigilan. Alam ko, Panginoon, na patuloy ka, nagagamit ng mga tao upang sila ay makalapit sa iyo. Sila ay patuloy na magbago ng naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Lord, for this day. Continue to bless Ate Mavs TV family. God Loves You Movement Ministry, God First Christian Ministry International, and also ang Global Life University. Thank you for everything, Lord. Salamat po. Patuloy mo pong pakaingatan din ang lahat ng mga taong may karamdaman sa mga sandaling ito. Ang mga ka-stroke po, Lord. Ang mga tao na umaasa lamang sa iyo, Panginoon. Thank you for everything. Thank you for the provision, Lord. Thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, and for your faithfulness. Thank you for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Ang ganda po ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Kung kaya't, in-encourage ko kayo to please like and share this video para po marami ang maabot ng mensahe ng Panginoon. Kung kayo ay na-bless sa mensahe ng Diyos ngayong araw, hayaan nating ma-bless din ng iba sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang salita. Gamitin niyo ang video na ito upang maabot natin ang mga taong hindi pa nakakakilala sa kanya. Yan. So, isang paraan po yan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. I-share niyo lang ang video na ito. Kung hindi ka pa nakapollow sa atin pong page na ito, paki-follow po ang Ate Mavs TV at ang God Loves You Movement Facebook page para po ma-notify kayo pag meron tayong mga live. Hindi kayo maliligaw. And also, pa-subscribe naman po ng ating YouTube channel, Ate Mavs TV, kasi yung mga videos natin dito ay inililipat din po natin doon para pwede ninyong ibahagi din sa iba. At nandun po siya. Tatagal siya doon ng matagal. Dito po kasi 1 month lang ay nawawala na ang lahat ng mga live videos natin. Kaya i-share nyo na po agad ngayon para marami nang makapanood. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Napakabuti ng Diyos, and to God be all the glory. Ang lahat ng papuri at salamat ay sa Diyos. God bless. Kita-kits po tayo ulit bukas para po sa ating pong daily devotion live. God bless and God loves you always. Bye-bye!